Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Meredith, nalaman na ang totoo na anak niya si Lilet. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Bago pa nga makaalis itong si Patricia, ay nagbilin agad ito kay Trixie na walang kahit na sinong unwanted guest ang maaaring bumisita sa daddy niyang si Ramir, lalong-lalo na ang bubwit na si Lilet. Maliban daw sa tito Ivan ni Trixie. Napansin ni Patricia na halos hindi pinapakinggan ni Trixie lahat ng sinasabi at mga bilin ni Patricia. Kaya kinuha ni Patricia ang atensyon ni Trixie at tinanong kung nakikinig ba ito sa kanya. Umoo naman pakunwari si Trixie sa lahat ng sinabi ni Patricia sa kanya at sa mga bilin nito. Masaya ang loob ni Trixie dahil sa wakas ay matutupad na ni Trixie ang pangako niya kay Ramir at sa Diyos na makikipagbati na siya kay Lilet alang-alang sa daddy Ramir niya. Nagpaalam na si Patricia kay Trixie dahil kinakailangan na ni Patricia na umalis nang sa ganun ay mabilis lang ito maayos ang mga dapat nitong ayusin para makabalik ito agad sa ospital at mabantayan na din si Ramir. Nagpaalam na rin si Patricia kay Ramir na aalis muna ito saglit dahil kinakailangan lang asikasuhin si Patricia at si Trixie muna ang bahala sa kanya. Pag-alis ni Patricia, kinausap ni Trixie ang daddy Ramir niya. Sinabi ni Trixie kay Ramir na pupuntahan ni Trixie si Lilet para maisama sa ospital at makapag-usap silang dalawa. Bakas sa mukha ni Ramir na masaya siya sa gagawin ni Trixie dahil matagal na din nang huling makita ni Ramir ang anak niyang si Lilet. At isa pa nga ay ito lang ang tamang pagkakataon para malapitan ni Lilet si Ramir habang wala si Patricia sa ospital. Dahil alam naman natin na hindi papayag si Patricia na muling makalapit si Lilet kay Ramir. Hindi nag-aksaya ng oras si Trixie. Nagpaalam agad si Trixie kay Ramir para puntahan si Lilet sa bahay nila para ibalita na pupwede na itong pumunta sa ospital at madalaw si Ramir dahil wala ang malditang mami niya na si Patricia. Sa kabilang banda, bago kumain ang pamilya Matias, napansin nila na mukhang hindi pa din okay itong si Lilet at malalim pa din ang iniisip nito. Napag-usapan ng pamilya Matias ang tungkol sa lahat ng pinagdaanan nitong si Lilet sa nagdaang mga buwan. Pero sinabi ni Ces na hayaan na lang muna ang lahat ng nangyari at isipin na lang kung ano pa ang susunod dahil wala naman mangyayari kung palagi na lang nilang babalikan ang mga nakaraan. Sinermo na ng tita niya si Lilet dahil nasusobrahan na si Lilet sa pagiging mabait nito. Kaya pinayuhan niya si Lilet na tigilan na ang pagiging mabait nito masyado. Nag-aya na sila na kumain dahil nakahanda na ang pagkain nila. Maya-maya, biglang dumating ang tagahanga nitong best friend ni Lilet kasama itong si Trixie. Daking gulat ng pamilya Matias, lalong-lalo na ni Lilet ang pagdating nitong si Trixie sa inuupahan nilang bahay. Napatingin si Ces at akmang aawayin sana si Trixie pero pinigilan ni Lilet si Ces. Nagsalita si Trixie, gusto ko lang pong makausap si Ate Lilet tungkol kay Daddy Ramir. Nagulat si Lilet at agad-agad na pumayag na makipag-usap dito kay Trixie dahil matagal nang walang update itong si Lilet tungkol sa kalagayan ng daddy niyang si Ramir, lalong-lalo na sa lahat ng pinagdadaanan ni Lilet nitong mga nakaraang araw. Lumabas si Lilet at Trixie para makapag-usap na silang dalawa lang. Nagtanong agad si Lilet kung ano ang sasabihin ni Trixie na tungkol sa daddy nilang si Ramir. Sinabi ni Trixie, gising na si Daddy Ramir, gising na ang daddy natin. Labis na natuwa si Lilet sa magandang balitang dala nitong si Trixie. Sinabi din ni Trixie kung ano talaga ang pakay niya kung bakit niya sinadya si Lilet sa bahay nila.
Sinabi ni Trixie, gusto kong makipag-ayos sa'yo, Ate Lilet. I just want to make Dad happy. Gusto kong tuparin ang pangako ko sa kanya at sa Diyos na magbabago na ako at makikipagbati na ako sa'yo once na gumising na si Dad. And it happens. Sobrang laking pasasalamat ko nung magising si Dad. At sabi ko na nga ba na ikaw lang ang inaantay niya. At ito lang ang inaantay niya na marinig mula sa akin na pumapayag na ako na makipagbati sa iyo at ituring kita bilang isang kapatid. Dagdag pa ni Trixie, patawarin mo ako kung anuman ang mga nagawa ko sa iyong pagkakamali, Ate Lilet. Natuwa si Lilet sa pagpapakumbaba at paghingi ng tawad nitong si Trixie sa kanya. Agad namang tumugon si Lilet na okay lang yung Trixie. May nagawa din naman akong mali na hindi kita napagtanggol. Nagkaayos na si Lilet at Trixie. Dito na nga sinabi ni Trixie na pagkakataon na ni Lilet na makapunta at makalapit ulit sa daddy nilang si Ramir dahil ilang linggo daw na mawawala ang mami niyang si Patricia. Kaya naman labis na natuwa si Lilet dahil pinayagan ni Trixie si Lilet na bumisita dito kay Ramir. Sa kabilang banda, kinausap ni Meredith si Spanky tungkol sa nasaksihan niya kay Ira nang bigla na lang itong nakatayo dahil buong akala ni Meredith ay hindi talaga makakilos si Ira ang mga binti niya matapos bigla na lang itong tumakbo papunta kay Meredith. Litong-lito si Meredith. Nagsabi si Spanky kay Meredith, paano kung nagsasabi talaga ng totoo itong si Lilet? Paano na nga ba si Ira? Dahil sa sinabi ni Spanky, nagtataka tuloy si Meredith kung bakit naman gagawin ni Ira na magpanggap na lumpo para lang masiraan itong si Lilet. Sinabi ni Spanky na may malalim sigurong dahilan si Ira, kaya kinakailangan mong alamin kung ano talaga ang dahilan ni Ira kung bakit galit na galit ito kay Lilet. Samantala, kinabukasan, agad na nagpunta si Lilet sa ospital para dumalaw kay Ramir. Tuwang-tuwa si Lilet dahil sa wakas ay makalapit ulit siya kay Ramir. Pinaliwanag ni Trixie kung ano ang kondisyon ni Ramir. Naiyak si Lilet sa kalagayan ng ama. Sa kabilang banda, nailipat na ng ospital si Ira para mapatignan ito sa espesyalista. Habang nasa labi si Meredith, narinig ni Meredith na nag-uusap ang mga nurse tungkol kay Patricia dahil good vibes daw lahat ng nurse dahil wala si Patricia. Kaya naman itong si Meredith ay nakakuha ng pagkakataon para puntahan sa kwarto si Ramir. Bumungad kay Meredith si Trixie at si Lilet. Nagtataka naman si Trixie kung sino si Meredith, kaya nagpakilala si Meredith at nagpanggap na kliyente dati nitong si Ramir. Nag-email kasi sa akin na may gusto siyang sabihin sa akin. Pwede ko bang makausap saglit si Ramir? Pumayag naman itong si Trixie, pati na rin itong si Lilet. Paglabas ni Lilet at Trixie, nagtataka si Trixie, ano kaya ang gustong sabihin ni Daddy sa kanya? Mabuti sana kung makilala siya ni Dad. Sumagot si Lilet, sana makilala siya. Samantala, paglapit ni Meredith kay Ramir, tinanong agad ni Meredith si Ramir kung naaalala ba nito si Meredith. Nakatitig lang si Ramir kay Meredith. Maaalala kaya ni Ramir si Meredith? Ito na kaya ang oras para malaman ni Meredith ang buong katotohanan? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.